Good day, I'm Lance Ramos from BSIT3Y1-2 and I'm here to explain the part 3 of our laboratory activity number 3. So first is gagamit tayo ng input function para hingin ng number 1 to 3. So sasamahan din natin to ng int function para maging integer or whole number yung ilalagay natin na number. So using the assign operator natin is dito natin i-store sa variable name yung mga ini-input natin. So next is inassign lang natin yung value ni num1 sa panibagong variable name which is si largest. So bakit nga ba natin binago yung variable name niya? So ibig sabihin lang nito is ina-assume natin na ang largest number is si num1 bago siya i-compare kay num2 and 3. So ito yung starting point natin, si num1. So next is gagamit tayo ng dalawang if condition para i-check yung dalawang number which is si num1 ay si num2 and 3. So first if statement is chine-check kung ang num2 ba natin ay mas mataas kay largest, at kung mas mataas yung value nito is may store siya kay largest. Ayan. So, kaparehas lang din siya kay num3. I-check lang din using the comparison operator kung mas mataas ba yung current value na si largest kaysa kay num3. So, next is gagamit na tayo ng print function. And syempre, ilalagay natin yung variable name na si largest para makita kung ano nga ba yung mas malaki sa tatlong number. So, pagkatapos nun is gagamit ulit tayo ng conditional statement which is si if else para malaman kung odd or even ang value ni largest variable. So, dito is kinakalculate niya lang dito si largest. So, largest is divided by 2 using the modulo operator and the remainder is exactly 0. So, ayun yung condition natin. And if hindi naman na-meet yung condition is it will be considered as odd. So, try natin. So, as you can see is kinuha niya yung largest number sa tatlo which is si 10 and kinompute niya if odd or even ba.